DPWH Quezon City Office on fire. Hala ka, anong nangyari? Oo, a fire broke out in Department of Public Works and Highways, DPWH office in Quezon City around 1 p.m. ngayong araw na to, kabibig. Pero grabe ang komento ng mga netizen. Hindi mo talaga makokontrol ang komento ng mga netizen. At meron pa akong narinig na komento na isang netizen sa video na wala na, nasunog na lahat ng ebidensya. Hala ka, so napanood nyo ba? O eto ang video na kung saan we're praying na walang nasaktan na mga empleyado sa DPWH building, na sana safe silang lahat na lumabas sa mag-aapoy na building, mga kabibig. That's the only thing that we have to pray. Sabi ba iba, about ano, kabibig, yung mga ebidensya sa DPWH, yung mga flood control projects, yung mga anomalya. Ay, paano yan? Sana na-save yung mga files. Sana soft data na lang ang pwedeng i-release, no? The plan was that the evidence was linked to the palace. Huy, eksena nyo, lamna des, yung napapanahon talaga, galing. Ito pa, grabe ka obvious, Jude. Parang wala na yung evidence, sinunog na. Uy, wag naman po kayo magsabi ng ganyan. Hindi pa natin alam kung ano ang rason kung bakit nasunog ang DPWH building sa Quezon City. Wag po kayong masyadong judgmental kayo. Sinunog ng mga evidence para walang makuha or makulong. Uy, ay grabe naman kayo Horot ang ebidensya. Lahat ay nawala. Ala, ka mga kabibig. Ito pa, safe na ang mga contractors. Hala, sa Quezon City, di ba? galing sa loob ang apoy. Posible mga kabibig, di ba? Marked safe na sila. Sunog evidence. Tapos ibalitang walang natira sa mga dokumento sa loob. Tapos na ang pulong. Okay, kayo huwag naman po kayong masyadong tawag ditong judgmental sa mga nangyayari ngayon. Hindi pa natin alam kung ano talaga ang totoong nangyari kung bakit nasunog. 'Di ba? Sa kasagsagan ng controversial ng flood control project, ito ang mga nangyayari ngayon. Nakaleriki, parang wow, shocking. Pero kung ito ay nasunog ito, for example, may nasira or pumutok na fuse or whatsoever, diba? But we're praying na sana yung mga empleyado dyan ay nakalabas safety. Diba, kawawa naman sila kung may masaktan or something, diba, mga kabibig? So we're praying na safety lang sila. Pero we're not sure about sa mga di umano'y ebidensya ng flood control kung safe pa ba. Of course, yung mga data, yung mga papel, masusunog talaga yan. For example, hindi ito maapula, yung sunog na ito. Of course, masusunog talaga. Walang matira dyan. Pero, baka yung iba nag-save ng files, posibleng sa mga USB or something. Pero we don't know, kabibig. Diba? Sana may makuha pa rin silang informasyon. Pero, yun lang, kabibig. Sabi ng iba, naku, sinunog yan. Nako, script yan. Grabe naman yung word na sinunog, oy. Huwag naman po kayong ganang mag-isip. Well, ang mga tao, we cannot control their minds, their perceptions, their views. Lalo na, DPWH building ang nasunog. Ganun talaga kalawak ang mga imahinasyon. Pero, mali yan Maling-mali yan. Na pag-isipan natin ng masama ang mga empleyado dyan or kung sino man ang nagsunog or bakit nasunog. Hindi po ganyan. Maghintay tayo ng updates kung ano ba talaga ang rason kung bakit biglang sumiklab ang opisina ng DPWH. Kalerki kayo kung ano-ano mga statement nyo. 'Di ba? Kawawa naman yung iba dyan, yung ibang na-shock sa mga pangyayari, natutroma sila. Natutroma talaga yung mga tao dyan. Sino bang mag-akala on that time? Na masusunog yung building, 'di ba? DPWH Bureau of Research and Standards building sa Quezon City nasusunog.
Bureau of Research and Standard Building. Uy, research talaga mga kabibig, ha? So, ano ang inyong reaction hinggil dito mga kabibig? Ano mga iniisip nyo, ha? Huwag ganon. Pray tayo na wala man lang nasaktan na mga empleyado dyan. Kayo, ha? Huwag ganyan. And speaking of ICI investigation, di ba kahapon nabalita natin na may isang private citizen na gustong paimbestigahan si F. Eliza Marcos na konektado daw ito ni Maynard Ngu na di umano ito daw bagman ni Chis Escudero na kumukuha ng pera from flood control project. Mga anomalies, mga kickback. Nako, nagsalita na si Claire Castro mga kabibig. Oo. For the, parang siya na ang speaker, siya na ang tagapagsalita ng F. Eliza Marcos. Nako, sinagot niya mga kabibig. Kung ano nangyari, dapat bang paniwalaan, at kung ano-ano. Sabi dito ni Claire Castro, Palasyo, minaliit ang sulat ng isang private citizen sa ICI laban kay F. Eliza Marcos. Oo, minaliit. So parang hindi nirespeto. So parang, pinagtawanan. Or parang, grabe ha, private citizen yun ha. Talagang gusto nang paimbestigahan si F. Eliza Marcos. Parang walang respeto si Claire Castro magsalita ng minaliit. Grabe naman. Nag-effort yung tao, pumunta sa ICI, nagsumite ng mga dokumento at ebidensya. Tapos sabihin natin, minaliit? Kasi kayo ang hawak ng power. Mas lalo kayong mapaghalataan. Dapat sana dapat sana sinabi nyo, nirespeto namin yung rights niya, yung gusto niya na magsumite, hayaan na ang ICI na lang ang mag-imbestiga, pero minaliit. So, halata talaga, mas lalo ang mga tao magagalit sa inyo. Mas lalong mapasama ang ICI. Bakit? Kasi parang pinagtawanan nyo lang yung private citizen. So, mas lalong sabi ng mga tao, ay kasi yung ICI galing kay Bongbong Marcos yan eh. Diba? Oh, inihayag ni Palace Press Officer Claire Castro na batay sa sulat ng isang John Santander na sa ICI na wala silang nakitang lead na nag-uugnay sa unang ginang sa flood control anomaly. Kayo ang nagsabi, hindi naman ng ICI ng mga investigators. Diba? Hindi pa naman panatawag si Lisa, hindi pa naman pinasumon, tapos si Maynard Ngu. Malay natin kung pinasumon itong dalawang to, uupo doon, tatanungin ng mga investigador, baka meron silang makita. Pero sabi ni Claire Castro, wala kami nakita na lead na pwede ang F. Eliza ay masangkot sa anomalya ng flood control project. Ikaw ang nagdesisyon. Tapos sinaliit nyo pa. Di ba nakakaawa May isang private citizen na gusto lang paimbestigahan ng F. Eliza para maging clear na rin ang pangalan ni F. Eliza, di ba? Mas magpasalamat pa nga kayo na tinulungan kayo ng isang John Santander kasi ang mga tao may at the back of their mind they're thinking na baka si Lisa ang mastermind, pero at least dito tinulungan kayo ni John Santander na ipakall si Lisa Marcos para linisin ang pangalan niya. Pero ito minaliit nyo, 'di ba? Kawawa naman yung tao. So ano ang yung reaction mga kabibig? Ito ang video. Ang isang nagpamigay o nagbigay ng letter of sentiment. Kung di tayo nagkakamali, ito ay nangangalang John Santander. Para siyang isang nuisance candidate na parang binigyan ng pera para bumili ng suka at isinabay ang pagbibigay ng letter of sentiment para dalhin sa ICI. Kung inyo makakahalubilo muli ang isang John Santander, maaari po ba niyong itanong sa kanya kung alam ba niya ang mandato ng ICI? Alam naman natin ang mandato ng ICI ay mag-imbestiga ng mga maanumalyang flood control projects at mga infrastructure. Sa nabasa natin, at alam ko nabasa niyo rin po ang letter of sentiment, wala po tayong makitang anuman na allegation patungkol sa maanumalyang flood control projects na mag-uugnay sa unang ginang kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Pangalawang tanong, alam po ba niya kung sino ang source ng kanyang mga sinasabi? Pangatlong tanong, siya po ba'y may personal knowledge sa kanyang mga sinasabi?
Dahil kung walang personal knowledge, ito ay magsisilbing hearsay evidence. Kung hearsay evidence, ito po ba dapat ay binibigyan pa ng pagtutuon at seryosong konsiderasyon? Ito po ba ay isang fishing expedition lamang para siraan ang unang ginang? So, ito po naman ay nasa kamay na ng ICI. Ibinigay lamang po natin ang ating pahayag patungkol po dito dahil nabasa po natin ang letter of assentment, pati na po ang attachments. Mismo, ang mga attachments ay walang nag-uugnay at walang naipakitang anumang ebidensya na magsasabing merong anomalyang flood control projects na pinasok ang unang ginang. Nasunog na DPWH building, itong pag minaliit ng Malacanang kay John Santander na sinasabing dapat imbestigahan si F. Elisa at si Menagno, baka meron silang koneksyon sa flood control anomalies. Ano ang inyong reaction dito, mga kabibig? Basta ako, I'm praying na sana walang tawag dito, walang nasaktan sa sunog sa DPWH building, na sana lahat ng empleyado nakalabas, na sana may nasalba silang dokumento sa flood control project.